Hi guys! So ito na nga po ang part 2 ng ating oceanarium. And this time makikita nyo na ang loob. Kung handa na kayo, tara! Umpisa pa lang talagang nakaka-amaze na yung loob guys. Ito, design lang to Pero guys, sobrang ang bongga ng architecture nila dito. Nakaka-amaze. So dito nga guys, ang bungad agad sa'yo ay mga napakagandang jellyfish. Iba't ibang uri ng jellyfish ang makikita nyo dito. Andito lang ako nakakita ng mga ganitong uri ng jellyfish. Talagang guys, bumabalik ako sa pagkabata. And all this time, akala ko isang uri lang ang jellyfish. Dito ko nakita na may mga malilit at iba't ibang species pala siya. Dambuhalang mga aquarium ang makikita mo dito. Iba't ibang color ng fish, iba't ibang sizes at species. Kaso nga guys, dahil gumagamit ako ng eyeglasses, medyo nakakaramdam ako ng hilo dahil sa napaka-colorful ng mga ilaw nila sa loob ng aquarium. Kaya ang advice ko, huwag niyong masyadong titigan ng matagal dahil after nun may aftershock sa mata nyo. Ito rin pala yung pinakamahaba kong vlog, 7 minutes, dahil ipapakita ko halos lahat ng aquarium. Grabe, until now napapaisip ako, sa edad kong to, ngayon lang ako nakakita ng maraming fish at iba't ibang uri. Isa sa mga nakakabilib dito guys, ay ang setup at ang mga design. Sobrang napaka-realistic niya. At talagang hindi ka magsasawang titigan ang mga fish. Lalo na pag alam nilang nakatitig ka sa kanila. Parang wini-welcome ka na, parang gusto mo na rin pumasok sa loob ng aquarium. Nakakalok. Worth it talaga yung binayad mo dito guys. At magandang destination to pag pupunta ka ng Singapore. Dahil napakalawak at buong araw pwede mo itong libutin. Feeling ko hindi ko pa nalibot yung buong oceanarium. Napakadaming tourist at mga bata. Dito talaga pumupunta ang mga nagbabakasyon na family dahil nga napaka-child friendly nito at napakaraming activities and amenities na pwede sa mga bata. At napawaw nga ako sa napakalaking boat na to. Pwede kang pumunta dito pero natatakot lang ako. So dito guys, pahingahan to ng ibang namamasyal. Malapit dito sa boat ay merong coffee shop. Ito yung medyo pasok sa budget natin. Dito coffee shop siya, may cakes and pastries din siya guys. Sa bandang baba niya may mga restaurant at kainan, pero pricey talaga siya guys. So para sa akin okay na to. Feels home pa din ako dahil nakarinig ako ng mga nag-uusap na Filipino. Nakakatuwa lang talaga. Natuwa din ako dito sa malaking screen nila dahil touchscreen nga at pwede kang mag-games. So pag parang naboboring ka na. And one more thing na nakita ko dito, isang mga information na nakapaloob sa mga species. Ito yung mga educational information nila. Kung sa Pilipinas to, madalas itong pupuntahan pag may field trip, which is napaka-good thing. How I wish lang may ganito sa Pilipinas, at least may option yung mga bata sa field trip nila. Almost 3 hours din ako nag-ikot dito, pero para sa akin, may mga hindi pa talaga ako nakita. Gusto ko ring mag-picture sa tunnel na to, pero napakaraming tao guys. Hindi to Pinas na pwedeng may mag-picture sa'yo. Kaya ang gagawin mo na lang talaga, mag-video ng mga isda. Grabe, come to think of it, napakahirap sigurong mag-maintain ng ganito kalaki at napakaraming isda. Napansin ko nga na bukod dito sa Singapore, ay may mga nakasulat na bansa kung saan galing ang mga species. Usually nga ay from Japan and India. Nakalimutan ko lang yung iba't ibang bansa. Sa dami ng information na nakalagay. At dito nga ako nagka-chance mag-picture mag-isa. Dito sa tunnel na to makikita ang design na parang may lumang malaking barko. Ang nasa isip ko ngayon, paano nila naipasok or nagawa ito sa loob? I'm sure napakahirap nun. Nakakabilib talaga yung idea ng mga designs nila dito at talagang napaka-larbo at ginastusan talaga. Ito nga palang lab na to, dito nila mini-maintain ang mga fish, dito nila inaalagaan at dito nila naaral ang mga isda. Napawaw nga ako sa frog na to. Guys, matatawa ka talaga sa itsura nila. Napaka-cute! And isa nga to sa mga inabangan ko. Itong fish na to ang gustong gusto kong makita. Ang shark.
lahat halos ng tao nakatitig dito habang tinitrain sila. At ito nga at napatitig ako sa pangalan, pineapple fish daw. Ito man, ang laki ng mata. Guys, andito na tayo sa finale. Ito yung pinakamalaking aquarium nila sa lahat. Dito makikita ang lahat ng fish. Ang lilikot nila at nakakatuwa kasi parang feeling ko tuwan-tuwa sila na pinapanood sila. Na para bang alam na alam nila sa sarili nila na sila ang bida. Nakakatuwa lang kasi nakakatanggal stress habang tinititigan ko sila. Parang ang simple-simple ng buhay nila. Simple, masaya, tahimik, napakasarap panoorin ng mundo nila. Ang lakas maka-nostalgic, para akong nag-field trip. At habang tinititigan ko sila, parang naghilang inner child ko. Dahil wala namang ganito kaganda sa Pinas, and I'm sure hindi ma-afford ng family ko yun. Dahil sa hirap ng buhay, and ito nga guys makikita mo, halos lahat ng tourist dito tumatambay. Bukod sa ito yung pinakamalaking part ng aquarium, pwede ka ditong magpahinga, and may maliliit din silang shopping stall and food stall. Dito malaya kang umupo, tumakbo, pahingahan talaga siya guys, lalo na sa mga may dalang bata. So guys, hanggang dito na lang ang video ko. Sa mga may suggestion kung saan kaya ang mas magandang puntahan dito sa Singapore, pwede nyo akong i-message or i-comment. For more videos, please like, share, and subscribe. Thank you!